Ang resulta umano ng survey ng Social Weather Stations, SWS, ay patunay na mas maraming Pilipino ang gusto na mapanagot si Vice President Sara Duterte sa kanya umanong maling paggamit ng pondo. Ito ang sinabi ni Atty. Amando Virgil Ligutan, abogado ng ikatlong impeachment laban kay Duterte, kaugnay ng resulta ng SWS survey, kung saan 41% ang pumabor sa impeachment, 35% ang tumutol at 19% ang wala pang desisyon sa issue. It's not surprising that more Filipinos are in favor of impeaching Vice President Sara Duterte than those opposed to it. There is palpable broad-based support for the initiatives to hold her accountable for the controversial manner she spent the multi-million confidential funds entrusted to her by the Filipino people, and her even more controversial stance not to explain to the public how she did it. Sabi ni Ligutan sa isang pahayag. Sinabi ni Ligutan na ang maling paggamit ng pondo ay hindi nagustuhan ng mga Pilipino. That really struck a nerve among our people. That made our people angry, sabi ng abogado. The nation is now tired of the brand of politics the Vice President represents. One that normalizes impunity and disregards with disdain public trust and accountability. Iginiit naman ni Ligutan ang pangangailangan na magtrabaho ang mga nasa likod ng impeachment upang makumbinse ang 19% undecided na sumuporta sa impeachment complaint. This encourages us, the impeachment proponents, to work even harder to make these undecided realize that there are two starkly opposite sides to choose from. One that promotes honesty, integrity, and accountability in the handling of public funds, and the other one that espouses their opposites: dishonesty, corruption, and impunity in the handling of public funds. Muli ring inulit ni Ligutan ang panawagan nito sa Kamara de Representantes at sa Senado na aksiyunan ang impeachment complaints. The Vice President has clearly betrayed public trust. Until when will Congress allow the Vice President's unabashed betrayal of public trust go unchecked? More than ever, we believe that it is no longer just the constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the Vice President. That obligation now becomes a moral one. Dagdag pa ng abogado. Kulang isang linggo ay magkakaroon na ng isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga yung tinawag na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, ito ay laban sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pangalawa, ang gusto nila ay kapayapaan sa gobyerno. No? At bagamat ito ay pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo, sinabi na rin nila na lahat naman ay welcome na dumalo. Ang tanong, meron bang linalabag na batas o probisyon ng saligang batas ang kahit sinong simbahan na magtatawag ng ganitong pagtitipon? Well, dalawa po yung ating pag-uusapan dyan. No? Yung karapatan ng malayang pananalita na isang karapatan ng mga miyembro ng isang simbahan at saka yung simbahan mismo. Yung tinatawag na separation of church and state. Ito ba isang balakid para sa pagpaparali na tinatawag na isang simbahan? Well, sa unang punto, mukhang madali natin sagutin yan. No? Lahat tayo may karapatan ng malayang pananalita. At ang mapayapang pagtipon-tipon, yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na ang lokal na pamahalaan ay hindi nagbibigay ng karapatan para sa malayang pagtipon-tipon para iparating ang hinaing laban sa gobyerno. No? Yan ay karapatan na nanggagaling mismo sa ating saligang batas. So ang mayor's permit, kinakailangan lang yan sa time, place, and manner, no? Para masiguro na hindi naman makakadisturbo sa publiko. Pero sa mulat-mula pa, yung napakaagang kaso pa ng Pugoso versus Primicias versus Pugoso, sinabi na ng Korte Suprema na ating mga kalye ay talagang sa mulat-mula ay hinahawakan o narariyan para
tipon-tipunan ng ating mga mamamayan para iparating ang kanilang hinaing laban sa gobyerno. Chair, naniniwala po ako sa hindi ako masyadong naniniwala sa monitoring ninyo. Bakit? Aware po ba kayo na meron po kayong mga irrigation canals na natayuan na ng mga informal settler families? Yes, Madam Chair. In fact, kahit sa Cavite, po, yung aming putatan, irrigation, malaki yung kanal namin no? Nung chinek ko, may mga subdivision pa doon sa taas. So, pero itong term ko po, ma'am, sorry, is that pina-identify ko yung mga properties ng NIA at nagtayo po kami ng Asset Recovery Management Office para po sinisecure namin yung titles and then nawala na pong mangyayaring garon. So during my term, meron na po kaming... Mr. Chair, I would like to request NIA to provide us with a report of this irrigation properties na meron pong mga informal settler families which we have to relocate. Kasi paano natin bubuhayin ang irigasyon kung may mga pabahay na nandun at I'm sure yung irrigation canals na yun tinatapunan pa ng basura ng ating pong mga informal settler families, which is very sad. Bakit ko to nasasabi? Dahil ito po ay nangyayari sa sarili kong distrito. Nung ako po ay alkalde, na-discover ko po ito at I was being required to relocate around 300 families in a certain area. I would name the barangay. It's Barangay Molino 2 in my district. And ang problema, hikahos na ho tayo sa pabahay. Kulang na tayo sa pabahay. And bago tayo makapanlimos ng pabahay sa National Housing Authority, uunahin natin syempre yung mga nasunugan, tinamaan ng bagyo, tinamaan ng landslide at kung ano-ano pa. So I would like to request this chamber to demand NIA and give us a report on these properties dahil problema po ito. Kailangan po natin mag-resettle, kailangan natin buhayin ang irigasyon. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yeah. Mr. Chair, tama yes, po. NIA, please comply. And maybe if you could submit to this committee. Yeah, in fact, in Cavite, Mr. Chair, dahil wala naman ako yung pinapatubigan doon, ang proposal pa nga namin, yung aming kanal, malapad po and then 17 kilometers yung mahigit. Ano po ang proposal ninyo, Mr. Chair? Ang proposal sana namin kung gagawing daan, gagawing kalsada ng Cavite. Gusto naming i-turn over na sa inyo para gawing kalsada kasi magkukross siya sa mga matraffic na mga areas Kung maklear po yon, willing po kami na pag-uusapan, baka mapakinabangan po ng at least magawang kalsada para mabawasan ang traffic. Dahil tuyo na po ang mga kanal na ito. Opo, hindi naman namin ginagamit. Hindi na siya functional, ma'am. I think we should really have an inventory of these areas kasi lumalabas ito, usable pa ba? Kung hindi usable, baka pwede nang baguhin ang pagpaplano para sa mga irrigation canals na ito. Dahil alam ko meron pong mga irrigation canals na nabili na ho ng mga commercial establishments at gagawin ng mga malls o kaya commercial buildings. Tama po ba ako, Mr. Chair? Tama po. Mr. Chair, in fact, again, ulitin ko, kung matulungan kami ng local government unit sa ganong paraan, again, una, pwede namin i-turn over sa inyo yung through MUA at sana mabigyan lang kami ng certain portion para sa pabahay ng ating Pangulo naman. Isa pa hong tanong, Mr. Chair. Aware po kayo na sa aming pong distrito na meron pa hong existing na 182 hectares under the SAF-DC ng Bacoor. Tama pa ho ba yung inyong data on this? Kasi yun po ang nakikita ho namin sa comprehensive land use plan ng aming yes, meron. Actually, meron pang natitira. Ito yung Strategic Agriculture and Fisheries Development Zone ang Bacoor. So meron pa pong area. Opo. Aware din po kayo na meron pa rin ho tayong Molino irrigation system. Okay. Yes, ma'am. Aware din po ba kayo na marami po sa mga irrigation canals na ito ay pinatay nyo na at hindi na nagagamit ng agricultural sector para makapagtanim dahil kayo po ay nautusang patayin ito? Not in my term, hindi po ako... Pero totoong pinatay na ang irigasyon? It's just a yes or a no. Pinatay po ba? O natatakot ho kayong magsalita, Mr. Chair? NIA, please respond.
Check ko po, ma'am. I will check. What do you mean by you will check? Well, para ho, tama po yung sasagot ko, sir. Papa-evaluate ko po yung irrigation canal kung... Mr. Chair, I am aware that the irrigation system in my district has slowly been stopped due to conversion. Although the intent of the local government unit is to preserve certain areas, and it is inside our CLUP na makikita po na nandun, nakalagay na green. Ito po ay for agricultural because we want to maintain the balance in our local government unit to provide food. At wag patayin totally ang agricultural sector dahil mahal ho namin ang mga magsasaka. But unfortunately, dahil po sa mga investors at sa mga land developers, ito po ay minsan ay nape-pressure po ang ibang departamento ng ating gobyerno na patayin ang patubig, minsan ay patayan pa ng kuryente para lang matupad yung kanilang hangarin na mag-develop ng mga lupang ito. That is progress. That is development. Pero, yun nga, ang nagsasuffer ay ang ating food production, pagkain. So I think we should focus on that again, Mr. Chair. Dahil tila yun ang, ano bang direksyon ang pupuntahan ng agricultural sector? Magpapadami ho ba tayo ng subdivisions? Magpapadami ba tayo ng commercial establishments? O tututukan natin kung ano na ang existing na agricultural properties ngayon? Pagyamanin ang irigasyon, pagyamanin ang mga magsasaka, pagyamanin ang mga fisher folk natin para hindi mamatay ang food production sa ating bansa? I think we should set priorities on that, Mr. Chair. May penalties ho ba? O may batas ho ba tayo na nagsasaad na pinagbabawal ang pagpatay ng irigasyon sa mga agricultural lands dito po sa ating bansa? I do believe there is. And the penalty should be implemented. And there should be, DA, are you doing your job to monitor itong mga pagpatay ng irigasyon na ito? Kasi ang mandato po ninyo is to prioritize food production. How can you prioritize food production if irrigation is being killed in certain areas?